Magandang hapon po sa lahat ng ating TFI families, lalong-lalo na sa TFI San Mateo, Montalban, Bunkers, and Guinea. Muli tayo po ay nandito sa ating online service every Sunday. So our topic for today is about the Great Tribulation. What is the Great Tribulation? Our text is found in Matthew chapter 24, verse 21. Kung meron po kayong Biblia, ay buksan po natin ang ating Biblia at basahin po natin ang ating text dun sa Matthew chapter 24, verse 21. At ito po ang sinasabi. For then there will be great distress, unequaled from the beginning of the world until now, and never to be equaled again. So makita po natin, ito po yung sinasabi doon sa Matthew 24:21. Hindi na po natin kailangan pang ipaliwanag ito dahil ito ay maliwanag na sinasabi dito yung patungkol sa Great Tribulation. Kahit hindi po natin makita yung word tribulation dito, pero sabi rito, for then there will be great distress, unequaled from the beginning of the world until now, and never to be equaled again. So dito makita po natin na yung sinasabi dito na paghihirap ay hindi pa nararanasan ng mundo. Magmula nung una at hanggang sa kasalukuyan at maging dun sa susunod pa. Hindi na po mauulit ito. Alam nyo, mahal na mahal po tayo ng Diyos. Bakit? Kasi bago pa mangyari ang lahat ng ito ay pinaalam na sa atin. Ano po yung kabutihan na alam natin kung anong mangyayari sa inaharap? Sabing ganon, knowing about the events of the future will prepare us for at the present. So, yun pala, kung alam natin yung mangyari sa inaharap, pwede tayong makapag-prepare. Pwede nating i-prepare yung sarili natin para kung ano man ang mangyari, hindi po tayo mabibigla. And this event is imminent and it is precise. Ano ibig sabihin? Ito po ay siguradong mangyayari. Bakit? Ito po ay nakasulat sa salita ng Diyos. So dapat ang bawat isa sa atin ay maghanda. Pinakita na sa atin kung anong mangyayari, dapat gawin natin yung ating tungkulin. Maghanda po tayo. Meron pong isang propeta ang nagsabi, this year 2020 is a year of preparation. And the year 2021 will be a year of persecution. Whether it is true or not, pero pag may nangusap, lalong-lalo na, sinasabing siya ay propeta ng Panginoon, tayo po ay makinig, tayo po ay maghanda. Sad to say, hindi po natin alam kung ano yung mga serious consequences of this Great Tribulation. Yung iba, sinasabi nila na meron pa namang pagkakataon pagkatapos nito. So they neglect, ignore, and put aside the definition of this praise.
this great tribulation. So ngayon, tayo, dahil alam natin ito, pag-aralan po natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Gusto ko po na balikan po natin yung Old Testament. Ano ba yung sinasabi ng Old Testament patungkol sa Great Tribulation? Kung hindi nyo po alam, the Great Tribulation was already prophesied in the Old Testament. Only the prophets spoke of it in different terms. So, hindi katulad ng pagkakasulat sa Revelation, pero ganun na ganun din ang sinasabi ng mga paghihirap. So, unahin po natin Jeremiah. In Jeremiah, it was called a time of trouble for Jacob. So, kung babasahin po natin yung Jeremiah, ito po yung sinasabi. Verse 4 to 7. These are the words of the Lord spoke concerning Israel and Judah. This is what the Lord says. Cries of fear are heard, terror, not peace. Ask and see, can a man bear children? Then why do I see every strong man with his hands on his stomach, like a woman in labor? Every face turned deathly pale. How awful that day will be. No other will be like it. It will be a time of trouble for Jacob, but he will be saved out of it. So sinasabi po rito na yung paghihirap, katulad nung sinabi doon sa Matthew chapter 24 verse 21, ganun din pong sinasabi. Ito pong event na ito ay hindi po magkaiba. Dahil hindi po pwede na dalawang beses na magkaroon ng Great Tribulation. So kung ano yung sinasabi doon sa Jeremiah chapter 30 verse 4 to 7, which is called trouble for Jacob, ito rin po yung sinasabi doon sa Revelation. Sabi ang description po dito, sabi ganun dito, every face turn deathly pale. Alam niyo, pag ang tao natatakot, di ba? Nag-ano yung mukha? Parang nawawala ng dugo yung mukha sa takot. Sabing ganun dito na that day will be no other will be like it. So, katulad din ng sinasabi ng Matthew 24, walang katulad ito. So, makita natin na sinabi na sa Old Testament, nire-remind lang sa atin ngayon sa New Testament. So, ano pa? Yung pangalawa, in Ezekiel, kung pupunta tayo sa Ezekiel, it is called passing under my rod. Ito po yung sinasabi, Ezekiel chapter 20, verse 34 to 38. Babasahin ko po, I will bring you from the nations and gather you from the countries where you have been scattered with a mighty hand and an outstretched arm and with outpoured wrath. I will bring you into the wilderness of the nations, and there face to face I will execute judgment upon you. As I judged your ancestors in the wilderness of the land of Egypt, so I will judge you, declares the sovereign Lord. I will take note of you as you pass under my rod.
and I will bring you into the band of the covenant. I will purge you of those who revolt and rebel against me. Although I will bring them out of the land where they are living, yet they will not enter the land of Israel. Then you will know that I am the Lord. So dito makita natin na sabing ganun dito na I will take note of you as you pass under my wrath. So anong ibig sabihin nito? Nakatingin po sa atin ang Panginoon. Sinasabi niya rin dito yung I will execute judgment upon you as I judge your ancestors in the wilderness of the land of Egypt. So makita po natin, ang Diyos wala pong favoritism. Kung yung mga ancestors nila doon sa Egypt, na lumabas sa Egypt, na hindi sumunod sa Diyos, ay hinusgahan ng Diyos, ganon din po sinasabi niya sa atin na kung hindi po tayo mag-prepare, hindi natin i-prepare ang ating sarili, sinabi na niya sa atin kung anong mangyayari, we will be judged. Tayo po ay hahatulan ng Diyos. So, punta po ulit tayo isa pang passage doon sa Ezekiel chapter 22. In Ezekiel chapter 22, it was called a furnace to melt. Ito po yung description niya doon sa Great Tribulation. Kung babasahin po natin doon sa Ezekiel 22 verse 19 to 22, sabi nga rin dito, therefore this is what the sovereign Lord says, because you have all become dross, I will gather you into Jerusalem. Anong ibig sabihin niya doon? Because you have all become dross. Ano yung dross? Ito po yung impurities. Pagka tinutunaw yung silver or yung ginto or yung gold o kung anumang metal, pagka tinutunaw sa apoy yan, lumalabas yung impurities or yung dross. So anong ibig sabihin ng Panginoon dito? Because you have all become dross or impure or sinful, I will gather you into Jerusalem. As silver, copper, iron, lead, and tin are gathered into a furnace to be melted with a fire blast, so will I gather you in my anger and my wrath, and put you inside the city and melt you. I will gather you, and I will blow on you with my fiery wrath, and you will be melted inside her. As silver is melted in a furnace, so you will be melted inside her, and you will know that I, the Lord, have poured out my wrath on you. So, kung sinabi na po ng Panginoon na ganito, na yung mangyayari sa hinaharap, na magkakaroon ng Great Tribulation at hindi po tayo maghanda, wala pong magagawa ang Diyos, kundi tayo ay hatulan. So, meron pa po isang verse, ito po yung last verse natin sa Old Testament. In Daniel, it was called time of distress. So yung Great Tribulation, doon kay Daniel, it is called time of distress.
Doon sa Daniel chapter 12 verse 1, ito po yung sinasabi. At that time, Michael, the great prince who protects your people, will arise. There will be a time of distress such as has not happened from the beginning of nations until then. But at that time, your people, everyone whose name is written in the book, will be delivered. So ano po yung sinasabi rito? Sinasabi rito na there will be a time of distress. Ito po yung sinasabi doon sa Matthew 24, verse 21. Pero ang sabi, but at that time, your people, everyone whose name is written in the book, will be delivered. So, sinasabi rito na kung ang ating mga pangalan ay nakasulat doon sa aklat, tayo po ay maliligtas. Ito pong sinasabi dito sa verse 1, at that time, Michael, the great prince who protects your people, will arise. Alam nyo, meron po akong nabasa doon sa Revelation chapter 12, magmula verse 7 to 9 and verse 12, at babasahin ko po sa inyo. Ako po ay naniniwala na ito po yung pangyayari na sinasabi doon sa Daniel. Sabi nga sa verse 7, then war broke out in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and his angels fought back. But he was not strong enough, and they lost their place in heaven. So makita natin dito, naglaban si Archangel Michael kasama yung kanyang mga angels at si Satan o yung dragon and his angels, at sinasabi rito, natalo si Satan at yung kanyang mga anghel. And they lose their place in heaven. The great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him. Therefore, sabi sa verse 12, rejoice you heaven, and you who dwell in them. But woe to the earth and the sea, because the devil has gone down to you. He is filled with fury, because he knows that his time is short. So dito makita po natin na makita natin yung sabing ganun dito, but woe to the earth and the sea, because the devil has gone down to you. He is filled with fury because he knows that his time is short. Ako po ay naniniwala na sa panahong ito po hindi pa nangyari. It will be in the near future. Pag nangyari po ito, na si Satan ay nakipaglaban kay Michael at sa kanyang mga angels, ang sabi po rito, sila ay matatalo at sila ay itatapon dito sa lupa. Ang mga nilalang doon sa langit ay magsasaya, ngunit ang mga nilalang dito sa lupa ay magkakaroon ng matinding kapigatian. Naniniwala ko na ito yung panahon na pag si Satanas ay itinapon na dito sa lupa at hindi na sila binibigyan pa ng pagkakataon na makaakyat muli doon sa langit, dito na magsisimula yung Great
Tribulation. Dito na rin magsisimula na establish niya yung kanyang dominion. Dito na rin magsisimula na siya ay hihirang ng isang tao upang mamuno sa buong mundo. And that is the Antichrist. At susunod ay yung false prophet. Sabi ko nung nakaraan, yung false prophet is a religious leader. So, pagka si Satanas at yung kanyang mga kampon, yung kanyang angels, yung kanyang demons, ay nandito na, dito na po magsisimula yung Great Tribulation. Pero ang sabi doon sa Daniel chapter 12 verse 1, yung second part, sabi ganun doon, but at that time, your people, everyone whose name is written in the book, will be delivered. So, sinasabi rito na kung nakasulat ang iyong pangalan doon sa aklat, ikaw ay maliligtas. Ang tanong, sino po ba ang nakasulat ang mga pangalan sa aklat ng buhay? Alam nyo, ang sinasabi po ng Biblia, sabi ng Hebrew chapter 12 verse 14, sabi pong ganun doon na tayo'y magsikap na magpakabuti at magpakabanal. Kung wala po tayo nito, ay hindi po natin makikita ang Diyos. Sabing ganun, be holy. For without holiness, we cannot see God. So, ibig sabihin, kung wala tayong kabanalan, hindi po maisusulat ang pangalan natin doon sa aklat ng buhay. Ang sabi doon sa 1 Peter chapter 1, verse 16, be ye holy, for I am holy. So, hindi lamang po sinasabi ng Biblia ito para malaman natin. Sinasabi po ng Biblia sa atin na tayo ay magpakabanal. Ang ibig sabihin, isagawa po natin ito. Gawin po natin. Hindi po pwede na ito ay sinasabi lang natin. Kailangan yung kabanalan ay nakikita sa bawat isa sa atin. Kasi yun ang hinahanap ng Diyos. Dun sa James chapter 1, verse 27, ito po yung sinasabi. Dun sa James chapter 1, verse 27, James 1:27. Kasi marami pong tao, sabi nila, meron naman akong relihiyon. Religyoso naman ako. So, dahil sila religyoso, inaakala nila na ang kanilang pangalan ay nakatala sa o nakasulat sa aklat ng buhay. Pero ang sabi po rito sa James chapter 1 verse 27, religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress, and to keep oneself from being polluted by the world. So sinasabing gano'n na we must keep ourselves from being polluted from the world. Huwag tayong mahawa sa kasamaan ng sanlibutan ito. So dito makita po natin yung ang langit ay i-prepare ng Diyos dun sa mga taong nakaprepare. Heaven is prepared, is a prepared place for people who are prepared. Hindi po ang tanong dito kung
kung kailan to mangyayari. O hindi po ang tanong dito kung ito ba ay mangyayari sa before the rapture, ay before the yung ito yung mangyayari ng after the rapture, at the middle of tribulation, or post-tribulation. Ang tanong po dito na dapat nating malaman, tayo ba ay handa? Kasi kahit ang Panginoon ay dumating ng pre-tribulation, kung hindi po tayo nakahanda, hindi po tayo makakasama ng Diyos sa kanyang kaharian. Hindi rin po kahit mag-mid-trib pa yan o post-trib, ang kinakailangan pa rin natin ay preparation. So, ang tanong about sa atin, handa ba tayo pag dumating ang panahon na ang Diyos ay hahatulan tayo? Kung hindi pa po tayo handa, meron pa po tayong pagkakataon. Kailangan po na ang Panginoong Hesus ay nasa ating mga puso. Kailangan si Kristo ang nabubuhay sa atin. Katulad ng sinasabi ni Apostol Pablo doon sa Galatians chapter 2, verse 20. Ang totoong Kristiyano ay ito. Ito yung sinasabi ng Apostol Pablo, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loves me and gives Himself for me. So maliwanag po, hindi na po tayo ang nabubuhay. Kung hindi na po tayo ang nabubuhay, at si Kristo nang namumuhay sa atin, hindi na po yung kagustuhan natin ang dapat manaig. Dapat ang kagustuhan na ng Diyos ang ipamuhay natin. Kailangan sumunod na po tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi kahit pa naniniwala po tayo sa pre-trib, kung hindi po tayo nakahanda, wala rin pong kwenta yung ating paniniwala. Kahit pa mag-mid-trib yan o post-trib yan, ang question pa rin, ikaw ba ay nakahanda? Ibig sabihin, ikaw ba ay namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos? Ikaw ba ay namumuhay ng may kabanalan? Sabihin natin, imposible naman na may mabuhay ng may kabanalan. Alam nyo, hindi po sasabihin ng Diyos na be holy, for I am holy, kung imposible. Ang totoo, kung sa ating sarili lang, hindi po natin kaya mamuhay ng may kabanalan. Kaya nga po, ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang mananampalataya sa Kanya ay hindi na mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi pag tinanggap po natin si Kristo sa ating puso, sa ating buhay, ibibigay niyo po yung banal na spirito. Yung banal na spirito, sabi doon sa John 14:26, yun ang magpapaalala sa atin ng lahat ng itinuro ng ating Panginoon Kristo. So kung meron po tayong Kristo sa ating puso, tayo po ay makakapaghanda. Tayo po ay merong pagkakataon na makapasok sa karanang Diyos. Pero kung wala si Kristo sa ating puso, kinalulungkot ko pong sabihin,
na hindi po tayo makakapasok sa karan ng Diyos. Ang sabi sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Yung pong mga sinasabi na mangyayari sa Great Tribulation, hindi ko na po binanggit dito. Basahin nyo na lang po doon sa Revelation chapter 6 onwards hanggang chapter 19, yan po, nandyan po lahat. Yung mga mangyayari sa Great Tribulation. Hindi naman po kasi ako expert doon sa masyado sa Biblia, pero ito ang alam ko, na kung si Kristo ay nananahan sa iyong puso at ikaw ay sumusunod sa kanyang kalooban, namumuhay ka ng may kabanalan, sigurado hindi ka pababayaan ng Diyos. Ang sabi nga doon sa isusulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Sino ang isusulat ang pangalan sa aklat ng buhay? Sabi gano'n, yung mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yun po ang papasok sa karan ng Diyos. Ulitin ko yung sinabi ko nung nakaraan. Sabi dun sa Galatians 6:7, ang Diyos ay hindi madadaya. Kung ano ang tinanam natin, yun ang ating aanihin. So, tayo po ay manalangin. Ama, marami pong salamat o Diyos sa iyong mga salita na aming napakinggan sa oras na ito. Dalangin po namin, O Lord, na ito'y silihan mo sa aming mga puso. Lord, na ito'y maging gabay namin sa aming pamumuhay sa bawat araw, na tunay nga, O Diyos, hindi mo kami iwanan, hindi mo kami pababayaan kung kami ay mananatili sa iyo. Ang sabi mo doon sa Matthew 24, verse 13, na kung sino man ang makakatagal hanggang sa huli ay siyang maliligtas. Ang ibig sabihin, ang mananatiling tapat sa iyo, O Diyos, ang siya mong liligtas. Tulungan mo kami, O Diyos, na magtapat sa iyo. Dahil kami po ay mahina, palakasin mo po kami, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.